Yo mga kap, welcome back. Naku, maraming salamat po nakabili kayo sa ating channel, Chicago Bulls. Talo na naman, mukhang walang pinagbago mula nung last season na walang improvement. At talagang sigurado kulelat na naman tayo dito sa susunod na season. Nagtapos ang puntos 124 over 104 laban dito sa OKC. At lamang po ng 20 ang OKC. So paano po natin na maaasahan ng ating Chicago Bulls na makakapasok sa playoffs kung unang laban pa lang? At dito sa mga kabataan, no, medyo batang-bata po kasi po talaga itong team ng OKC kumpara sa mga veteranong player na rito sa Chicago Bulls, no. Season player, eto sila DeMar DeRozan, siyempre Zach LaVine, talagang wala pong nagawa. Lalo na dito sa fourth quarter, nung ending ng third quarter to fourth quarter, no, medyo umalagwa na yung lamang ng OKC. And tingnan natin yung puntos kasi importante, no. So Chet Holmgren 25 minutes with 11 points, siya po yung debut game niya. Jalen Williams second year, ito po, no, talagang magaling na player si Jalen Williams, si J-Dub. Ito po yung parang naging pangalawang kandidato sa Rookie of the Year laban po kay Paolo Banchero. At kung tutusin, siya po ay naglaro ng 31 minutes with 16 points. Si SGA with 31 points. Napakalaki po talaga, napakagaling ni Shai Gilgeous-Alexander with 31 points. At Josh Giddey ending with 16 points with 31 minutes. So talagang napakaganda po ng pinakita na kanilang mga starting 5. At ito namang ating koponan, DeMar DeRozan 20 points, 30 minutes. Zach LaVine with 24 points, 16 points with 24 minutes. At si Patrick William, ito very disappointing talaga, 30 minutes with 8 points. Ito po talaga yung parang hindi na aalagwa yung career nito ni Patrick Williams, no. Ilan na, pangatlong taon niya na ata to, pangapat, I think is his third or fourth year. At talagang malaki po ang ibinaya dito at hinihingi nito, ngunit hindi po talaga makapag-produce. At ito po yung sanang kinukumpara noon kay Kawhi Leonard, no, itong si Patrick Williams. Pero talagang parang hindi pa siya nakashoot ng 3 points dito sa laban na ito. So kanilang sentro si Nikola Vucevic ay meron namang 11 points, 31 minutes po naglaro yan, napakahaba na minuto, ngunit hindi po nakapag-produce masyado with 9 rebounds naman. Hanggat na andyan po si si Mr. Reinsdorf, yung may-ari na Chicago Bulls, hindi po talaga tayo mag-i-improve. At itong Chicago Bulls po talaga, makikita nyo, wala po talaga silang kinuha kumpara po sa Milwaukee Bucks, no. Sila po ay number 1 seed. Anong ginawa nila? Kinuha nila si Damian Lillard, no, para po talaga i-boost yung kanilang team para manalo ng championship. Ganun po katindi yung mga ibang franchise. At ito naman po tulad ng Boston Celtics, no, napakalakas na po ng Boston Celtics. Anong ginawa nila? Siyempre, nagpalakas din sila, no, kinuha nila si Jrue Holiday. Dito sa Eastern Conference na lang tayo mag-focus, no, wag na muna sa Western. At ito po Chicago Bulls, ano po ang kinuha natin? Wala po. Jevon Carter. Ano po ang may tutulong nitong isang player na ito? So, ganyan pong katindi ang magiging kapalaran ng buong season ng Chicago Bulls. I believe na hindi tayo makakapunta ng above 500 dito sa buong season, no? Baka hindi pa tayo makapasok sa playoffs. Baka maaari sa play-in tournament. Pero ang talagang magiging prediction dito, mahihirapan talaga Chicago Bulls. Kung gano'n ang papakita nilang laro, na titigil lang sila at hindi sila makikipag-compete mula parang sa katapusan ng laro, talagang mahihirapan po tayo makapasok. So yan po yung aking reaksyon. At kung mapapanood nyo po yung laban, na talagang dikitan naman yung una, first quarter, second quarter, tsaka yung mga mid ng third quarter. Pero nung nag-ending na, no, nung third and fourth, doon na po talaga medyo hindi na tayo nakahabol itong ating Chicago Bulls. Kaya nakakainis at baka sa wala na tayong magagawa. Sana nga mag-tank na lang sila buong taon at makuha natin yung either number 1 or 2 pick, no. Itong kasi dalawa po yung players na talagang magaling po dito sa 2024 NBA draft. Yan po si Matas Buzelis at saka si Cooper Flagg. Yan po yung dalawang talagang magaling na player na lalabas po ng 2024. So sana
matarget ng Chicago Bulls. At siguro yung plano nila kaya hindi sila nag-upgrade. Hindi sila kumuha ng mabibigat ng player. Dapat kasi tinarade na nila ito si Patrick Williams tsaka si Zach LaVine, no? Sana na-trade na nila para makuha ito si Dame Lillard. Pero hindi nila ginawa ng paraan itong mag-upgrade ng magagaling na player itong Chicago Bulls. So magre-react din tayo dito sa laban ng Dallas Mavericks at San Antonio Spurs, kung saan natalo naman ang koponan ng San Antonio Spurs. Ito pong si Victor Wembanyama ay nagtala po ng 15 puntos, kung saan napakaganda din naman at meron siyang tatlong 3 points dyan na tira at meron siyang shot block. Medyo nagkaroon siya ng foul trouble kaya nalimitahan yung kanyang minuto. Alam nyo talaga kapag baguhang player, no, kalimitan nakakakain ng maraming foul. Pero ang nag-shine po talaga rito sa laban na ito ay si Derek Lively, yung isang rookie, with 16 points. Pero talagang napakaganda po ng mga pinakita niya, no? Ito po ay hindi 3 points, kundi talagang sa loob po ng paint. Itong kanilang sentro na si Derek Lively ay doon po siya nagpakita ng lakas. Kaya mas parang na-outshine niya itong si Victor Wembanyama pagdating po, no, sa rookie debut. Kaya humahanga ako kay Derek Lively dahil hindi man siya ganun kataas, no, 7-footer. Below 7 foot, I believe si Derek Lively around 6'10", 6'11", pero napakaganda po ng naipakita niya rito. At kung mapapanood nyo mga kap yung replay, ay talagang iba yung angas ni Derek Lively dito po sa kanyang team. Mataas ang kumpiyansa, ang confidence, at for me, no, mas siya ang pinakamaganda ang mga naging performance sa rookie ng class ng 2023-24 dito sa NBA. So yun lang mga kap, thank you so much, and balik tayo sa susunod na laban ng Chicago Bulls versus Toronto Raptors. Ano po ang prediction nyo? At sino po yung mga favorite team ninyo na naglaro this day? At ano po yung nagustuhan nyo sa kanilang laro? Sino po yung mga paborito nyong players na mga rookies? Ilagay nyo lang po sa comment box. And congratulations sa mga koponan ng ating mga kapuntos dyan. And sana magdare-diretso yung success ng bawat team at team ninyo. At magkaalam-alaman na, pero ang aming Chicago Bulls ay alam mo, thumbs down po talaga para po kay kapuntos. So thank you so much. Have a wonderful day and we'll see you again in the next video. Bye-bye!